Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sa pagpapatuloy ng pagtalakay natin dun sa talambuhay, maikling talambuhay ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, dito sa kasaysayan ng Khulafa o Rashidin. So yung huling natalakay natin, yung panimula sa kanyang talambuhay, inshallah. So ngayon, ang sumunod na usapin, inshallah, hal awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li aliyin bil khilafa. Nagbilin ba talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ang magiging khalifa pagkamatay niya? So meron ba talagang ibinilin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito? Kasi itong inaangkin ng mga Shia na di umano si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ay nang agaw ng khilafa kay Ali bin Abi Talib. So dito sa mga nababanggit dito bilang paglilinaw, lamma marada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Abbas li Ali, sal Rasulullah fi manil amar ba'dahu. Nang nagkasakit daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni al-Abbas kay Ali radhiyallahu anhu, tanungin mo ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam kung kanino mapupunta ang pamumuno pagkatapos niya. So itong ipinapatanong na ito ni Al-Abbas kay Ali radhiyallahu anhu, syempre ilalagay natin ito sa konteksto. Ang mga sahaba radhiyallahu anhum, naunawaan nila na hindi iiral ang umma na ito liban na lamang na mayroong pinuno. At ang mga Muslim ay hindi maari na iiral liban na lamang na mayroong pinuno. Kahit masamang pinuno, ang mahalaga ang mga Muslim ay nananatili na mayroong pinuno sa lahat ng bagay ay mayroong pinuno. Kaya naitatanong nilang bagay na ito. Kung mamamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila maaatim o matitiis na wala silang pinuno, kaya tinatanong nila ito. Hindi dahil sa interesado si Al-Abbas na maging pinuno o sino pa man sa mga sahaba na maging pinuno pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay dulot ng kanilang kaalaman sa relihiyon. Okay? So dahil nalalaman nila na marapat sa mga Muslim ang manatili sa jamaah at walang jamaah na walang pinuno. Kahit sandali lang na panahon na walang pinuno, hindi magiging mabuti para sa sinumang grupo ng mga Muslim na walang pinuno. Na maaaring mangyayari nga ito sa iba't ibang dahilan. Pwedeng mamamatay yung pinuno o may incapacitate, makokoma halimbawa, walang malay, o maaaring mangyari na yung pinuno sa sobrang pagiging incompetent niya, kumbaga walang nangyayari talaga na pamumuno. Andun lang siya, ceremonial na pamumuno. Pero sa kabila nun, magkakaroon pa rin ng kumbaga pamumuno dapat. So mayroong mga Muslim na magtitiyak na tumatakbo ng maayos ang grupo ng mga Muslim, ang jamaa ng mga Muslim, inshallah. At ito na nga yung tinatawag na pamumuno kahit hindi ka pinuno. Kasi mangyayari ito. Na mayroong pinuno na hindi niya alam paano mamuno, so dapat mayroong sasalo. Hindi siya mag-aagaw, kumbaga. Hindi siya mga-agaw ng pamumuno, kundi ang gagawin niya, pupunan niya ang mga kakulangan na nangyayari sa pamumuno. Natahimik niya itong gagawin na hindi siya nagdudulot ng fitna o kaguluhan at hindi siya nagdudulot na kumbaga magkakaroon ng agam-agam ang mga tao doon sa pamumuno ng palpak na pinuno. At nangyari ito sa maraming mga pagkakataon doon sa panahon ng naunang mga Muslim. Halimbawa yung khalifa o yung gobernador ay hindi matuwid. So yung matutuwid na mga Muslim, sila yung pumupuno doon sa kakulangan ng kanilang mga pinuno. At hindi naman sila nag-aaklas. Nandun ang maalam, nandun ang matutuwid na naggagabay sa jamaah patungo sa
pagiging maayos insyaallah. Faqala wallahi la as'aluhu, sabi ni Ali radhiyallahu anhu, sabi niya, sumpa kay Allah, hindi ko siya tatanungin. Hindi daw niya tatanungin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre nalalaman natin, sinabi ito ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ganun din, batay sa kanyang kaalaman. Batay sa kaalaman ni Ali, hindi niya ito dapat itanong. Fa innahu in mana'naha la yu'tinaha an-nasu ba'dahu abada. Sabi niya, hindi niya raw ito itatanong. Hindi niya raw ito itatanong. Dahil kung halimbawang ipagkakait niya ito sa atin, ay hindi na ito maibibigay sa atin ng mga tao kahit kailan. Ang ibig niya sabihin dito, kinatatakutan niya na tatanungin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka pwedeng magiging pinuno itong tao na ito, hindi magiging pinuno. So natatakot siya na kung ganun, hindi nga rin talaga magiging pinuno yung tao na yun. So ayaw niyang tanungin, kumbaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baka merong sasabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahihirapan silang tuparin. Na mahihirapan silang tuparin. Na katulad ng kung paanong nababanggit dun sa hadith na yung hadith na yung inna ahlaka man kana qablakum, yung tunay nang nagwasak sa mga nauna sa inyo, kathratu su'alihim waqtilapuhum ala anbiyaihim. Ang masyado nilang pagtatanong at ang pagtaliwas nila sa mga propeta na ipinadala sa kanila. Kumbaga si Ali radhiyallahu anhu, naging maingat siya sa bagay na ito. At isa pa, iniisip niya rin siguro, kung magkakaroon man ng itatalaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na yung kailangan itanong. Hindi na yung kailangan pang itanong. Kumbaga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang magsasabi sa mga tao na ang tao na ito, ang sahaba na ito, ang magiging pinuno ng mga Muslim paglisan niya. Pero nga, walang ginawang ganon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sa pagtatalaga ng susunod na pinuno, maaring mangyayari ang parehong paraan. Na yung dating pinuno ay magbibilin kung sino ang susunod na pinuno, katulad ng ginawa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na ibinilin niya na si Omar ang magiging sunod na khalifa pagkatapos niya. O pwede rin mangyayari na wala talaga siyang ibibilin at bahala ang may iwan na syura na magbobotohan kung sino sa kanila ang mamumuno. So parehong magiging tama. Kasi kung halimbawa nga, ito ang pinangangambahan ni Ali radhiyallahu anhu, na kung tatanungin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi malilimitahan lang yung mga Muslim sa bagay na ito. Lalong-lalo naman nga, kung sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron dapat khalifa, pagkatapos niya ang khalifa ay dapat ganitong tao, so isipin ng mga tao, ang bawat khalifa ay dapat na magtatalaga ng susunod sa kanya. At yun nga, maaring pagmumulan na nga rin ito ng mga problema, katulad na nga nang nangyari dun kay Muawiyah. Puro mga anak na niya at apo, kahit abnormal, nagiging khalifa. At ang nagaklas, ang Abbasiyah, sila niyang naging mga khalifa, ganun din, kahit abnormal, nagiging khalifa. At yun nga, humina na ng humina ang mga Muslim. At actually, kahit si Salahuddin al-Ayyubi, nang namatay siya, yung mga anak niya rin ang pumalit sa kanya. At walang nangyari. Nakalimutan na rin sila ng kasaysayan. Hindi rin nagtagal ang kanilang paghahari. Ottoman Empire, ganun din. Kasi nga, yung mga palpak na pinuno, yung katulad ng palagi kong nababanggit, 4 lagi yung pangarap niyan. Maghari, mangalipin, yung hindi siya makakalimutan ng mga tao na tatratuhin siyang bayani o Diyos na katambal ni Allah, at gugustuhin ng pinunong palpak nang papalit sa kanya bilang pinuno yung anak niya, kahit abnormal, kahit hindi matuwid. O yun nga yung nepotism na tinatawag. So lahat yan ay actually nababanggit ng kahit na mga kuffar na mga political scientists. Halimbawa si George Orwell,
Yan din yung binabanggit niya sa kanyang mga sinulat. Katangian ng masasamang mga pinuno. Kilala mo yon, George Orwell? So, kahit sa mga kuffar, tinutukoy nila na napakasamang katangian ng mga ganong mga katangian para sa pinuno. Yun ang naging dahilan, hindi lang sa mga pinunong mga Muslim, sa pagbagsak nila. Ang Roman Empire, ganun bumagsak. Ang mga imperyo o mga dinastiya sa China, ganun din. Kapag ang pamumuno ay nailalagay lang sa isang pamilya, walang mangyayari. Walang mangyayari. So merong nabanggit dito, wal ahadithu sahiha as-sariha dalatun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusa ilayhi wala ila ghairihi bil khilafah. Ang mga hadith na sahih at malinaw ay tumutukoy na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naghabilin kanino man, kay Ali o sa iba pa liban sa kanya ng pagiging khalifa. Wala talaga. Walang anumang malinaw at hindi mapagkakamalian na patunay na ang susunod dapat na khalifa ay si Ali. Kasi ang totoo niyan, ang gusto talaga mangyari ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga yung hindi magkakaroon ng tao ng maling pag-unawa kung paanong magkakaroon ng succession ng pamumuno sa Islam. Kasi ang mga Shia lang naman talaga yung unang nagka-problema rito. Gusto nila na palabasin na si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ang marapat na khalifa kasi sinasamba nila si Ali. At dahil kabilang sa doktrina nila ang pagkamuhi sa iba pang mga sahaba liban kay Ali, sinama na nila na kabilang sa kanilang doktrina na inagaw ni Abu Bakar at ni Omar at ni Uthman ng khilafa mula kay Ali radhiyallahu anhum. So walang ganoon. Lahat ng ito ay inimbento lamang ng mga Shia. At nagkaroon sila ng interest na ganito. Kasi nga, isa sa mga naging asawa ni Al-Hussein ay taga-Iran. At pinalalabas nila na mula sa mga inapo na ito ni Al-Hussein, doon lang sa kanila dapat manggagaling yung mga khalifa at doon kasi nga nanggagaling din yung angkan ng kanilang mga imam na ginagawa nilang katambal ni Allah, kanilang mga imam. So mula doon kay Al-Hussein, si Al-Hasan, si Ali, lahat ng yun at pababa sa kanilang mga inapo, yun ang ginagawa nilang batayan na dapat ganun ang khilafa, na dapat si Ali ang marapat na khalifa pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wala nga nababanggit na kahit na ano. Bal, law waha bidikri siddiq wa isyaratan mufahhama dahiratun jiddan ilayhi. So walang nababanggit na direktang pangalan na merong habilin na sinulat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sinabi sa kanyang mga sahaba. Pero kung titingnan natin ang iba't iba pang mga batayan, ay kikiling talaga ang mga sahaba patungo sa superiority ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa isang nauunawaan nilang paraan at hindi mapagkakamalian na since si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang sumunod na pinakamatuwid na tao, pinakamaalam na tao, pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logical lamang na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang susunod na khalifa at hindi si Ali. Hindi sa pagkakamag-anakan natutukoy kung sino ang susunod na pinuno. Hindi sa pagkakamag-anakan. Kahit nga sa negosyo kahit sa negosyo. Sa totoo lang, ang akala ng mga tao, yung mga malalaking mga kumpanya, isang pamilya lang ang nagpapatakbo. Hindi. Ang Ayala Corporation na nagtagal ng 200 taon, 200 years na halos ang Ayala Corporation, hindi yun puro Ayala. Maaring Ayala ang chairman, pero ang mga chief financial officer nito, ang chief operations officer nito, mga ibang tao. Kasi kung puro lang sila magkakamag-anak, sila lang naglolokohan doon. Katulad ng nangyayari sa mga pumapalpak ng mga kumpanya. Kasi hindi na-distribute ng maayos yung pamamahala at pagmamalasakit sa kumpanya. Lalo-lalo na korporasyon. At ang korporasyon
Ang pinaka may karapatan dito na magkaroon ng posisyon sa pamumuno, sa pagiging kumbaga executive na position sa anumang korporasyon, investor. Hindi yung anak na wala namang investment o kamag-anak na wala namang investment. So kahit pamamanahan, sabi pa natin pamamanahan yun ng tatay halimbawa o ng magulang ng halaga ng share, kumbaga magkakaroon pa rin ng prioridad sa kaalaman. At syempre, antas ng pagmamalasakit ng investor doon sa korporasyon. Kaya nagtatagal yung mga korporasyon na yan. Biro nyo, panahon pa ng Kastila, ang Ayala Corporation ay umiiral. San Miguel Corporation, yung ano pa bang matatagal ng kumpanya? Meralco. Matagal ng kumpanya ang Meralco. Ang Meralco, panahon pa ng Kastila, actually sila yung nag-ooperate ng Tranvia, yung parang tren doon sa Maynila. At kaya Meralco ang pangalan niya, Manila Electric Railroad and Light Company. Matagal na ang Meralco na private na kumpanya. Tiba-tiba pa. Kahit sa mga pribado na kumpanya, hindi garantiya na porke anak mo yung pinamanahan mo nung pagpapatakbo ng kumpanya ay magiging maayos ang kumpanya. At hindi porke ibang tao ay mapapasama ang kumpanya. Kabaligtaran pa ang nangyayari. So marami sa mga matatalinong mga negosyante, alam nila kung sinong ibang tao yung pwede nilang pagkatiwalaan at kung sinong kamag-anak yung pwede nilang pagkatiwalaan sa kumpanya, inshallah. So si Ali, kahit kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga pinsan niya, tapos manugang pa niya, hindi yun naging dahilan, nakikiling siya kay Ali radiyallahu anhu. Pagkos sa pag-aaral natin sa mga batayan, wala nga binigay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anumang batayan o kasulatan o habilin na si Ali ang magiging khalifa. Bagkos ang mga dalil, ang mga sahaba, ang nakakita nito mismo, ang kumiling na si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ang marapat na magiging khalifa. So parehong-pareho ito ng usapin nung Halimbawa kay Jose Rizal. Si Jose Rizal, paano ba siya naging national hero? Sa sabi ng mga makakaliwa, yung mga leftist, pinili lang naman daw yun si Rizal na maging national hero at hindi si Bonifacio. Kasi si Rizal, ayaw niya ng digmaan. At mahal ni Rizal yung Espanya. Kumbaga, gusto pa rin ni Rizal na nananatili tayong sakop ng Espanya. Pero actually hindi. Hindi yun ang dahilan. Kasi wala namang naging endorsement ang mga Amerikano, ang mga Kastila o yung mga Hapon na gawing national hero si Jose Rizal. Kasi kung ang sinasabi kasi nila, pinili daw si Jose Rizal para maging national hero nang sa gayon ng mga Pilipino, tatanggapin daw nila ang pananakop ng mga Amerikano at hindi sila magre-rebelde. Oo, ganun ang pananaw ni Rizal. Pero ganun ang pananaw ni Jose Rizal kasi hindi pa handa ang mga Pilipino na magrebelde laban sa mga Kastila. At ganun nga ang nangyari. Si Bonifacio, sunod-sunod yung talo niya nang nagrebelde sila sa mga Kastila. Oo, may iba pang mga sumali na mga ibang probinsya. Yung Cavite, lalong-lalo na, sumali sa Katipunan. Pero ano bang ginawa ng Cavite kay Bonifacio? Pinapatay nila si Bonifacio. Pinapatay na Aguinaldo si Bonifacio. Tapos, umuwi ng Pilipinas, si Antonio Luna, 1896. At pagkamatay ni Bonifacio, inorganize na yung bagong republika, yung republika ni Aguinaldo. At ginawa si Antonio Luna na Chief of Staff. Kasi 1892, nahuli sila yung La Liga Filipina. La Liga Filipina. Sina Jose Rizal, sina Antonio Luna, yung pinatapon sila kung saan-saan. Si Antonio Luna napunta ng Spain nung kumbaga natapos na yung kanyang exile. Pero kasagsagan na rin yun ng revolusyon. O kahit sa panahon na yun, nung pagbalik ni Antonio Luna, hindi pa rin handa ang mga Pilipino. Bakit? Kasi hindi handa ang mga Pilipino na magkaroon ng mahusay na pinuno. Si Antonio Luna, nag-aral siya sa ibang bansa ng military science. Kaya pagdating niya rito, ang una niyang mga pinagawa,
magkaroon ng uniforme, magkaroon ng armas, magkaroon ng organisasyon sa AFP. Kasi nga, tinawag na nilang ano yun kumbaga, hukbong sandatahan na yun nung panahon ni Aguinaldo. Hindi handa ang mga Pilipino sa ganun. Yung mga general ni Aguinaldo, ang loyalty kay Aguinaldo, hindi sa Estado. Kaya nangyari kapag may iniutos si Antonio Luna, hindi nila sinusunod si Antonio Luna. Sabihin lagi nila, hindi kami susunod sa iyo hanggat hindi sinasabi ni Aguinaldo. Itong gagong Aguinaldo naman, bakit hindi niya sinasabi sa mga general niya na sundin si Antonio Luna? Siya rin kasi takot Takot kay Antonio Luna na kumbaga masasapawan siya ni Antonio Luna. Kaya yun na ngayon nangyayari, pinapatay niya si Antonio Luna. Kaya yung mga palpak na pinuno, kapag nakita yan ng matalino na tao na nasa ilalim niya, ipapapatay niya yun para manatili siya sa kapangyarihan. Hindi siya marunong makiisa. Kaya nga tama yung nangyari kay Aguinaldo ayon sa sinabi ni Mabini. Sabi ni Apolinario Mabini, ang pinakamalaking kasalanan ni Aguinaldo bukod sa pagpatay dun sa kanyang mga kasama, hindi siya namatay ng maaga. Kasi kung namatay sana siyang maaga, namatay siyang bayani. Hindi, humaba pa yung buhay niya 1964 na siya namatay. So namatay siya na, kumbaga, nasa kahihiyan. Dumating yung mga Amerikano, bumaliktad siya sa mga Amerikano. Actually, yung kanyang rebellion noong 1896, hanggang sa pagdating ng mga Amerikano, planado niya na yun. Kausap niya na yung mga Amerikano. Nung panahon na yun, kausap na niya. Nung dumating yung mga Hapon, sumuko siya sa Hapon, nakipag beso-beso sa mga Hapon. Kaya traidor, namatay siyang traidor, si Emilio Aguinaldo. At hindi nga tinatanggap talaga ng mga Pilipino yung kanyang gobyerno. Hindi ito tinatanggap sa Samar, hindi ito tinatanggap sa Mindanao, hindi. Ang Independence Day natin noong July 4, 1946. Si Macapagal ang nagpalit ng ating Independence Day mula sa July 4, 1946 na naging June 12, 1898 yung kay Aguinaldo kasi nagkaroon siya ng problema sa Amerika. Gusto niyang kumalas pa lalo sa Amerika kaya binabaliwala niya kumbaga yung independence sa Amerika kasi sinasabi niya dati na tayong malaya bago pa dumating yung mga Amerikano. Pero hindi totoo yun, hindi tayo malaya nang dumating ang mga Amerikano. Walang kalayaan noong 1898. Cavite lang ang lumaya noong 1898. Katagalugan, kumbaga, the most na extent nito at ilan pang mga bayan. Pero sa maraming mga lugar, perwisyo pa nga yung Katipunan o yung, hindi may Katipunan, yung gobyerno ni Aguinaldo, perwisyo pa. Naging perwisyo sila. Kasi sa ibang mga lugar, natahimik sana, walang digmaan, na dahil nagtatago doon yung mga sundalo ni Aguinaldo, sinusunog yung mga bahay nila. Kasi doon nagtatago yung mga sundalo ni Aguinaldo. Ganyan ang nangyari sa Samar at sa iba't iba pang mga lugar. So nakakapinsala. So itong mga sahaba, alam nila ang pamumuno, alam nila, meron silang kompleto at ganap na pag-unawa sa pamumuno, kaya sila ganito. So yung mga usapin ng pagtukoy kay Abu Bakr Siddiq, kumbaga walang tukoy, pero nagkakaisa mga sahaba. So balik tayo kay Jose Rizal. Si Jose Rizal, wala ngang nagtukoy talaga sa kanya na maging national hero. Pero lahat ng mga revolusyonaryo nung unang panahon, lahat sila ay nagkakaisa na si Jose Rizal ang pinakamatalino sa kanila. Kasi nagkatotoo lahat ng sinabi ni Jose Rizal. Pinuntahan siya ni Pio Valenzuela sa Dapitan, ganun din ang sinabi niya. Nag-usap sila ni Bonifacio sa Tondo, ganun din ang sinabi niya. Nag-usap sila ni Emilio Jacinto, ganun din ang sinabi niya. Nagkatotoo lahat. Hindi pa handa ang Pilipino na magrebelyon. Hindi nga talaga handa. Kaya napakalaki ng nung natapos lahat ng mga nangyari na yun, panahon na ng mga Amerikano, napakalaki pa rin ng regard ng mga veteranong Katipunero at ng mga revolusyonaryo kay Jose Rizal. Alam nilang si Jose Rizal ay makabayan, alam nilang si Jose Rizal ay matalino, hindi siya sumang-ayon sa armadong rebelyon, armadong pakikibaka, dahil alam niyang hindi pa handa ang Pilipino. Pero kung sakaling handa ang Pilipino, alam nila, susuportahan niyo ni Jose Rizal. So yung mga Pilipino mismo ang nagkakaisa
na si Jose Rizal ang national hero. Hindi ito inisponsoran ng mga Amerikano, kumbaga. So parang si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ganun, nagkakaisa ang mga sahaba sa superiority ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, katulad lang din nung natalakay na natin, nung tinatalakay natin si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So nga, wa amma ma yaftarihi kathirun min al-juhala wal qisasul agbiya min annahu awsa ila Ali bil khilafah fakadiba wa bahita waftara'a fakadibun wa buhtun wa iftira'un nadim. Tungkol doon sa sinasabi ng mga mangmang at mga inimbentong kwento ng mga tanga na di umno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbilin ng khilafa kay Ali radhiyallahu anhu, ito ay kasinungalingan, paninirang puri at napakasahol na inimbento lamang nila. Ito'y inimbento lamang nila. Walang ganoon na anumang dokumento o walang sino man ng direktang witness na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbilin na si Ali ang magiging khalifa. Wa mumala'atuhum ba'dahu ala tarki infadin wa wasiyah ala tarki infadi wasiyatin wa isaliha ila man awsa ilayhi. So syempre nababanggit din na kung sinasabi nila itong bagay na ito, kumbaga na merong bilin at dahil wala naman ngang talagang bilin, so pinagbibintangan din nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkakamali ng malaking pagkakamali dahil hindi siya nagbilin. Dahil hindi siya nagbilin ng anuman tungkol dito sa bagay na ito. Yalzimu minhu khata'an kabir, na kasama sa mga, kung naniniwala sila na may binilin, tapos hindi niya ito isinulat o nagkaroon man lang ng witness dito, pinagbibintangan din nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkamali. Min takhwinis sahaba. At gayon din, pinagbibintangan nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanlinlang sa mga sahaba. Wa mumala'atuhum ba'dahu ala tarki infadi wasiyatihi. Na yun nga, pinagbibintangan din nila syempre yung iba pang mga sahaba ng hindi pagpapatupad ng habilin na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isaluha ila man awsa ilayhi. At hindi sa pagpapabatid sa kung sino ang binilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papalit sa kanya. Wa sarfuhum iyaha ila gayrihi. Nagkakamali ang mga sahaba din lahat-lahat na ang khilafa ay mapupunta sa iba paliban kay Ali. La lima'na wala li sabab. So hindi karapat dapat ito na may bibintang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa iba pa mga sahaba, ito man ay implied o direkta. At actually, kung ganito ang katwiran ng mga Shia na merong ibinilin pero hindi ipinatupad, actually si Ali ang unang mapuputukan nito. Si Ali ang unang nanlinlang. Si Ali ang unang nagtraidor. Kasi alam naman pala niya, diba, sabihin natin na sige, totoo yung sinasabi ng mga Shia na merong binilin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya yung khalifa dapat. Bakit siya nanahimik? Nung si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu naging khalifa, bakit siya nanahimik? O sasabihin ng mga Shia na nanahimik siya kasi ayaw niya ng kaguluhan eh. O sige, pagbigyan natin. Nung si Omar yung naging khalifa, bakit siya nanahimik? Ayaw pa rin niya ng kaguluhan. Si Uthman ang naging khalifa, bakit siya nanahimik? Ayaw pa rin niya ng kaguluhan? Hindi. Walang kaguluhan na mangyayari. Inimbento lang talaga nila na si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ang dapat na khalifa. Kasi wala naman talagang ibinilin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit na ano. Kasi utos ni Allah yun eh. Di ba kapag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may sinabi, napapaloob yun sa sunnah. At ang sunnah, kapag meron itong isinabatas dito na ginawang wajib, yun ay magiging katumbas ng sinabi ni Allah. Kumbaga kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, hindi siya nagsasalita na mula sa kanyang sarili lang, mula sa kanyang sariling pagdanasa. So, ibig sabihin ko si Ali, pinagbigyan niya si
Abu Bakar, si Omar at si Uthman, sinuway niya si Allah. Natakot siya sa tao, pero hindi siya natakot kay Allah. Natakot siya sa tao na magkakagulo kapag nagsalita na siya dapat ang khalifa. Pero hindi siya natatakot kay Allah. Pagbibintangan ba natin si Ali ng ganun, na natakot sa tao? Samantalang si Ali ang pinakamatapang sa mga sahaba, mag-isa niyang inakyat yung pader ng Khaybar para buksan ang pinto ng Khaybar. So hindi totoo yung kanilang mga pinagsasabi. Sinasabi ng mga Shia, gago lang din yung maniniwala doon na tulad nila. Mga bobot, mga tanga din na tulad nila ang maniniwala sa kanila, waliyadu billah. So wala talagang walang sino man ang makakapagpalitaw ng anumang patunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng anumang bilin na si Ali radhiyallahu anhu ang magiging khalifa. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.